Ano daw ang mas maganda guys? DIY solar setup or yung hybrid setup? Isa lang masasabi ko dyan guys. Kakompetensya ni Meralco yan. Malulugi na si Meralco dahil sa solar. Good morning sa inyong lahat mga ka-addict, mga ka-solar, mga ka-DIY. So ito ay isa namang katan. Naka-on pala yung ano natin. Kaya pala maingay. So yan, ano daw ba yung mas maganda, DIY solar setup or yung hybrid setup? So ito kasi mga ka-bossing, mga ka-solar, mga ka-addict, mga ka-DIY. Ano ba? Dahil yung sinasabi. Ito isa-isay natin. Kasi nga dito sa solar industry may dalawang klaseng tao na addict. Addict sa pagsusolar. Yung DIYer, talagang DIYer yung kanyang hilig talaga. Kahit na may mabibili kang mga pre-made na talaga, magdi-DIY pa rin yan. Kahit bibili na pre-made, i-DIY pa rin yan kasi nga DIYer siya. Tapos yung isa naman na solarista na addict ay mas prepare niya yung mga pre-made kasi nga ayaw niya ng sakit ng ulo. Although matalino din naman siya sa ganito, pero mas prepare niya yung mga pre-made. So alam mo na kung saan ka nakahilera, 'di ba? So tinatawag kasi namin na DIY ay yun yung mga mekos-mekos. So dumaan din ako sa mekos-mekos. Although itong ginagamit ko ngayon ay DIY pa rin siya kasi ako yung gumawa. Ako nag-install. 'Di ba? Hindi ako nagpakontrata ng iba na mag-install. Ako lang, do it yourself. So ang tinatawag kasi namin minsan ay DIY or yung mekos-mekos type. So ito yung mga setup na bumibili ng iba't ibang mga brand ng mga solar accessories like yung inverter, yung kanyang MPPT charge controller, yung kanyang may mga kung ano-ano mga accessory nilalagay. May pailaw, ewan lang. Tapos yung battery DIY, minsan nga pati inverter DIY. So lahat totally DIY. Yan yung klaseng pang mahirap na setup. Hindi guys, hindi siya pang mahirap. Kasi nga kadalasan yung mga taong ganyan, kahit mahal, bibilhin niya. Hindi sila marunong tumawad. Mas mahal pa nga yung brief na 3 for 100. Mas titisin nila yung butas-butas na brief. Lasog-lasog na short. Butas-butas na t-shirt. Pero pagdating sa setup, ayaw nilang tipirin. Although mas gusto nila talaga yung yung hiwa-hiwalay. Parang yung mga nagbi-build up ng motor, 'di ba? Halos mas mahal pa yung motor nila kaysa sa motor mong NMAX. Hinayupak kang addict ka. Addict sa solar. So para siyang ganon, 'di ba? Inaabot ng milyon yung motor. So ganon din dito, akala mo ganon-ganon lang, mekos-mekos, hindi. Talagang ginastosan, kulang nga paano nila, ipag gold plated nila yan eh. So ganon sila ka-addict sa solar, pagsusolar. Kaya kung tingnan na lang ni Meralco, ano yan, pang mahirap? Hindi siya pang mahirap. Talagang gagastos. Magkano yung battery? Yung sinabi ko na yung battery ni DIY, almost mas mahal pa siya sa pre-made. Oh yes, pre-made. Diba? So, ganun sila. Kayabang, kayaman. Diba? Bakit ko nasabing mas mahal pa siya compare sa pre-made? Kasi ganito guys, kung bibili sila ng battery, kung minsan, ay iba't ibang mga seller nang galing. So yung plete nun or pamasahe or yung delivery fee, dagdag pa yon. Plus yung mga BMS, mga active balancer, iba-iba. Di ba pag bumili ka yung BMS, wala pa siyang active balancer. So kung bumili ka ng BMS, ibang delivery fee. Tapos bibili ka na naman ulit ng active balancer, iba na naman na delivery fee. Yung mga nylon tape, bus bar, fiberglass. Lahat yun iba-iba yung kanyang delivery fee. Tapos kung minsan mali pa. 'Di ba? Bibili ka ulit. Na-reject kumbaga, pero yun i-consider mo nang binili mo yun or dagdag nung yung setup mo. Ayan, kaya sinabi ko mas mahal. Kaya kung tingnan na lang natin, ay pang mahirap. Hindi siya pang mahirap. Kaya kung ganoon na lang tingin ng Meralco sa ating setup, hindi po siya ganun-ganun lang. Kasi nga, mas minamahal ng mga DIYer yan kasi nga, lahat kinamay, di ba? Lahat galing sa imagination nila. Kaya mas mabigat kumbaga yung kanyang value compare sa mga pre-made. Yung pre-made, di ba? Pag binili mo yun, isahan na lang yung kanyang delivery fee. Tapos, parang isang anakan lang yung 4 na tao.
Isang irihan lang siya. So, yun yung dalawang klase ng tao na addict sa pagsusolar. Yung isa talaga napakalikot ng isip. Yung isa, ayaw niyang sakit na ulo, gusto niya sure bull, kumbaga, isahan na lang. Pasensya na sa mga hybrid setup user dito kasi nga ida-down ko muna kayo kasi nga yung sinasabi nila pang mahirap daw na setup, hindi po. Kaya nga mga Lodi, kung tatanungin natin sila kung kaya ba nilang i-let go yung kanilang setup, hindi. Parang nakaraan niya ng hirap mong limutin, diba? Kahit sabihin na nating pangit yung nakaraang yun, hirap nilang limutin kasi nga yung sense at value meron. Diba? Lahat ay kinamay nila, lahat dugot pawis talaga, pinag-isipan nila, ginastusan nila ng isa-isa. Kaya yung sasabihin natin na i-let go, hindi, mas gusto nila yung ganon. Diba? Yung mga mahilig sa mga setup ng motor, kahit di mo kayang bilhin yung value ng kanyang motor, diba? Kasi nga lahat creation niya yun yung kanyang obra, yun yung kanyang kaluluwa. Grabe, ka-addict naman. Kaya kung maliitin nila at i-down nila yung mga mekos-mekos or mga DIY setup, wag naman ganon. Pati ako nasasaktan doon, di ba? Kahit sabihin na natin na, uy, wag natin basta maliitin yung mga DIY setup. Di ba? May mga DIY setup na mga battery, ang ganda ng bahay, di ba? Kasi kita mo yung loob. Di ba? Para siyang sexy na nagdamit ng cellophane. Ulala. So para siyang gano'n na grabe ang ganda, may mga ilaw sa loob, kumpleto siya, recados. Kikita mo yung BMS sa loob, may ilaw-ilaw. Oh, shit. Ang ganda talaga. So ramdam ko yung kumbaga kung maliitin nila. Naku, nasasaktan din si Juan de la Salle. Kaya sabihin natin na ganun-ganun na lang. Talagang alam nyo, malikot ang isip ng mga DIYer, di ba? Malikot ang isip niyan. Lilalagyan nila yung yung mga inverter, pinapalitan nila yung casing ng yung acrylic. Yan, liwalag niyan. Ang linis sa loob. Organize. Kahit sabihin na natin na DIY yan, grabe. Mas magulo pa yung ugat ng katawan mo compare sa setup nila. Ayaw nila yung kulot-kulot na wiring. Mas matindi pa sa na-reband. Mas matindi pa sa na-reband. Gusto nila suklayin yung wiring. Talagang maayos, organized lahat. Diba? Meron pa siyang counter, meron siyang metro, circuit breaker, diba? May sariling box. Talagang yung setup nila, kahit sabihin natin na mekos or DIY, talagang very compressed sa isang location, diba? And wag ka, talaga napaka high-tech din yan. So para sa akin kasi, syempre maganda rin naman yung hybrid setup ng ganito, pero kung talagang malikot yung isip mo, hindi to para sa'yo. Sundin mo kung ano yung gusto mo talaga. Kasi nga ikaw din gagamit yung hindi ka papadikta sa iba, di ba? At least kahit paano yung vlog natin, nasa dalawang side, di ba? Kung saan ka masaya, dun ka. And about sa safety naman, minsan nga wag niyo malitin yan kasi nga minsan ang nilalagay nilang fire extinguisher diyan, 4. Di ba? Yan yung mga klase ng mga DIYer na hindi mo basta mapapatigil sa upgrade. Lahat always nag-upgrade yan. Yung mga circuit breaker nga nila, hindi basta-basta. Yung mga brand, kabisado nila yung maganda. Di ba? Si Juan de la Salle, hindi ko kabisado yung mga yung mga brand na magaganda. So pagdating sa mga circuit breaker, maselin yung mga yan. Gusto nila yung mga masyadong sensitive. Sensitive sa init, sa current, and lahat talaga napaka-safety. Ayaw nila yung basta-basta. Pero tingnan mo naman, talaga, ang laki ng gastos nila. Okay, so yun lang masasabi ko. Yun lang masasabi ko. Ano ba mas maganda? Depende yan kung ano yung gusto mo. Diba? Kahit sabihin na natin na eto yung mga klase ng tao na re-recomendahan mo ng maayos-ayos pero mas gusto nila yung sira-sira. Hindi naman siya sira, kundi minsan talagang sisirain nila. Kasi nga gusto lang nila na masunod yung gusto nila. Kahit na pre-made ibigay mo sa kanila, bubuksan talaga nila. Kasi nga gusto nila nakikita yung loob. Ewan ko ba kung bakit ganun. Addict talaga. Alright, so yung mga mahilig talaga sa hybrid setup na yung walang masyadong sakit na ulo, basta pinatayo mo na dyan, okay na yan. Pero although magaling din sila sa mga setup, kabisado rin nila, pero ibahin mo yung ibahin mo talaga yung talagang
Addict sa pagsusolar. Hindi ko naman dinadown yung mga naka-hybrid setup kasi yung mga yan, tatalino din yan, alam din nila may pasikot-sikot sa solar setup, pero hindi lahat. Pero karamihan sa mga DIY kasi, kabisado nila yan. Lahat kabisado nila. Alam nila yung pasikot-sikot, kung inuutok mo sila o hindi. So, yun guys. Pasensya na sa mga hybrid setup dyan. Medyo na-down ko konti kayo, pero at least kahit pa paano, maganda yung setup nyo. Alright, so dito talaga ay isa rin masasabi ko. Mainit sa mata ni Meralco. Kasi nga, kompetensya, negosyo yan. Diba? Solar lang. Imagine, kung lahat tayo naka-solar, lahat ng mga residential naka-solar, lahat ng mga commercial naka-solar, ano pa yung so-supply niya? Diba? Hirap na niya ibenta yung kuryente niya. Tayong si solar lang, siguro papabagsak sa kanya. So, yun lang mga ka-addict, mga ka-solar. Ilang masasabi natin. And sana, kahit pa paano naguluhan ka. See you next time. Bye-bye.